At tayo kinamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan. At ang lahat ay aming inaanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ng ating minahal mangaral, ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved ko, Preacher Bob Dilona. Tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pinagubok ng mga biyaya sa punong dalangin ng taong nilang San. Aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista William Almeida and Papa O God. Minsan pa kami nagpupunin kapasalamat. Minsan pa, O Diyos, sa pagkilos sa mga kaligtasan, sa iyong patuloy na pagkapadama na matami sa presensya, patuloy ka na sa amin sa tutuin, O Diyos, hallelujah. So bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumabahin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balakalooban, patawaran mo ba sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magdagdag ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan spiritual para simpleng kaparaanan, maintindihan na aming minamahal, iniibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, pag sa aming blood webcast viewers, ito aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakasang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaawang damas of hindas at dalsa ng belief, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal po sa Kristo at unagit sa lahat, ako nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdagla, pagsamba sa ating pinakamamahal na po sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give the all on respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, the end time problem of God. We love so much more, Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lindsay Almeida. And praise God. At advance happy birthday na rin po sa ating beloved Mama dear in heaven. And praise God. And greetings and respect to all the beloved children whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din ating makapamanggawa, sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapatiran, mga bisita nandito ngayon sa ating mga beloved webcast viewers. A pleasant afternoon and welcome to the power of God. Amen. Praise the Lord. Beloved sons of God, the Bible says, prepare to meet thy God. As true children of loving God, the best thing that we can do is to walk uprightly and obey all His commandments para tayo po ay laging handang sasalubong sa ating pinakamamahal na panahon. For the Bible says in the book of Amos, chapter 4, verse 12, kaya nilang po. The book of the prophet Amos, chapter 4, verse 12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. God bless you po. Amos Kapitulo 4, versikulo 12. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at siyamang aking gagawin ito sa iyo. Humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. Mga inibig, ito po ay paalala ng banal na kasulatan ng ating dakilang sa buhay. Sapagkat yung una nating mga naging magulang, mga inibig ko, na hindi tumalim at sumunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, patuloy silang gumawa ng kasamaan sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kung kaya't yung mga salot na ipinaranas doon sa panahon sa Egypt, may inibig ko, ay kanariring naranasan ng may inibig ko. Sila po'y nangamatay sa mga salot na pinadala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sila'y nanatili, hindi sila nanumbalik. Ayaw nilang humandang salubungin ng Diyos. Nanatili sila sa kasalanan. At hanggang sa ating panahon ngayon, may inibig ko. Ang mga tao ay bagay tila nagbibingihan, ayaw pa rin magbigay ng kahalagahan sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo lubos na pinagpala sa gawang ito sapagkat ang ating dakilang Diyos na buhay
ay nagsugo ng kanyang totoong pastor ng ating kaluluwa. Na ito'y Biblia mismo nagsasabi sa Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya nga, ang ating minamahal na pastor, mga inibig ko, siyang ginamit ng ating dakilang sa buhay upang tayo po ay laging palalahanan, turuan at mabigyan tayo ng kalaman na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, sapagkat itong napakalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang sa buhay, sapagkat andyan ang mga sinyales na sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang kaguluhan, ang patay, ang kaliwat kanan, ang napipinyong gera, mga inibig ko, ang mga kalamidad na mga dumarating, sunod-sunod na bagyo, andyan pa ang mga lindol, mga inibig ko. Yan po ay just a wake-up call sa ating mga iniibig na mga kababayan. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, upang ang tao po ay makalapit at handang sasalubong sa ating mahal na Panginoon, because our loving God has no pressure to the death of the wicked. Wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao po ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, ang ating mabait na Diyos sa buhay, na kung saan ay nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom. Ano po sabi dito sa Acts 17 verse 31? Kanila lamang po. Acts chapter 17, verse 31. Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. God bless you po. Mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 31. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katawiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhay niyang maguli sa mga patay. God bless you, kapatid. Everybody praise the Lord. So napakaliwanag, mga inibig ko. Nang mabitin sa buhay ay nagtakda po siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa mga tao na lumalakad sa katwiran, mga inibig. Kaya wala tayong may dadahilan, mga inibig ko, na bagay upang hindi natin gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi natin alalahanin, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa mga tao, may inibig ko. Maaari ang paan ng Diyos ay iyahakbang na lamang niya, pababa, may inibig ko. Kaya ang gagawin po natin, may inibig ko, ihanda po natin ang ating mga sarili, maging sa mga tatawagin pa ng ating mahal na Panginoon, before it's too late, may inibig ko. Ito po'y ini-o-open na ng mga Panginoon, ibinabahagi na ng dakilang Diyos buhay, yung inibig ko sa pamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at wala na silang may dadahilan sapagkat ang gawain ng ating mahal na Panginoon 24/7 na napapanood sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko, yung ating po mga banal na gawain, mga inibig, yan po ay napapanood sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya wala nang may dadahilan ng mga tao, lalo na tayo ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin natin lagi ang banal na kalooban ng Diyos. Sundin ang lahat ng kanyang kautusan without any mental reservation, but rather with an open heart. Isagawa po natin yan, mga inibig ko. Panghawakan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya na sa atin na ito hindi na dapat maagaw pa ng kaaway ng Diyos, sapagkat ang kaaway ng Diyos ay 24/7 din, no mali-aligid doon sa mga ilang Kristiyano na kung saan ay urong-sulong pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ating paglilingkod sa ating dakilang buhay, hindi po ito ay service sa paglilingkod. Ano po sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 6, kanila mo po? The book of Ephesians chapter 6, verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. God bless you po. Mga taga-Epeso, Kapitulo 6, versikulo 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi pagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos.
purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na panahon. Yung buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! Kung nais natin tayong handang sasalubong sa ating dakilang Diyos sa buhay, anytime now, manibig ko, ang ating paglilingkod, hindi dapat ay service. Hindi pa imbabaw na paglilingkod, mga inibig ko. Kaya nga sabi na ang ating minamahal na pastor, kung maglilingkod ka, ibigay mo na yung the very best na paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na panahon. Pag tayo naglilingkod ng buong katapatan, ng katuwid-tuwiran sa harapan ng mahal na panahon, kahit walang nakakakita sa atin, kahit walang ating dearly beloved pastor, beloved children, whole mother family, lahat tayo po ay magsasagawa ng ating katungkulan bilang kanyang mga anak, mga inibig ko. Maglingkod tayo ng buong katapatan. Isagawa natin ang lahat ng kalooban ng Diyos magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo sa pananambahan at pag nandun na tayo sa ibang bansa, nandun na tayo sa ating mga trabaho, nasa isang tahanan ka na, mga inibig ko. Kung ano yung galaw ng sanlibutan, yun din rin yung ginagawa mo, mga inibig ko. At ang kabanalan, hindi lamang sa pananamit, maging yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Kinakailangan na yan ay holy lagi, mga inibig ko. Puro lamang pagpupuri, pagwalhati sa makapangyarihan takilang pangalan ng ating pinakamahal na panahon. Iwasan na po natin yung lagi tayong nagdi-justing, nagbibiro. Pagkat yung lumalabas sa bibig natin, nawawala yung anointing natin. Ano't magsabing praise the Lord. Kaya bigyan natin ng matinding yung paglilingkod natin, mga inibig ko. Yung bigyan natin the best sa paglilingkod. Sumunod tayo sa pagbibigay natin 10 bagay at handog, mga inibig ko. Lagi tayong dadalo, mga inibig ko. Kahit bumagyo, umulan, magkaroon man ng lindol, pag hindi ka nila naapektuhan na maliban na lang kung ang lugar mo ay talagang ang baha ay hanggang lampas ulo, mga inibig, magagawa ay mamaring dang lang mag-live streaming sa inyong tahanan. Minsan ka, brown out pa, mga inibig ko. Pero, pag meron ka pang panahon, may paraan ka pa, gawin mo sapagkat yan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kahit na baha, mga inibig ko. Ako, nagawa kong lumusong niya sa parte ng may kawayan noon, several years ago, mga inibig. Talagang, ang baha talagang hanggang baywang, mga inibig ko. Nung sumakay ako doon sa, yung parang bangka-bangka nila, kaso yung meron isang truck na walang pasintabi, mga inibig ko, humarurot na mabilis, talsik yung tubig doon sa amin, mga inibig ko. Pero hindi ko nalintana yon. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay laging ready, meron tayong laging extra na damit, para kung sakaling mabasa ka, may pangpapalit pa tayo, mga inibig ko. Lagi tayong handa, mga inibig ko. Sapagkat tayo sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating paglilingkod ay hindi pa imbabaw. Mga inibig ko, gawin natin ito mula sa ating mga puso. Pag ginagawa mo sa iyong puso yan, mga inibig ko, kahit anong bigat ng iyong iniatang nakatungkulin sa iyo, yan ay magaan sa iyo sapagkat ginagawa mo dahil iniibig po natin ang ating pinakamamahal na panahon. Pero ba, praise the Lord? Kaya may inibig ko, hindi pa imbabaw na paglilingkod ang ating gagawin. Kundi bagkus, magtapat tayo sa lahat ng bagay, sa pagpupuri. Pag lumalakas ang bagyo, may inibig ko, lakasan mo rin pagpupuri mo doon sa lugar mo. Ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatiran, mga inibig ko, talagang malalakas sa bagyo, pero habang nagpupuri sila ng malakas din, mga inibig, tingnan nila yung kanilang lugar. Yung kanilang mga punong kahoy, gumanon lang, parang gumanon lang. Pero yung kanilang mga kapitbahay, nangabunot pa nga, mga inibig ko. Pag yung structure sa mga bahay, nilipad ang kanilang mga bubong, pero sa atin, patuloy na ililigtas, iniingatan natin mga Panginoon. Pastor, praise the Lord! Maalala ko yung malakas na lindol 15 years ago sa lugar ng meron tayong kasing chapel na pinagawa ating mga pastor doon sa Bilibid Prison. Noong una kasi parang pergola lang siya. Ay siyempre yung mga iba-ibang mga churches doon dahil mga bato na ang kanila ay parang nilalait yung ating banal na gawain, yung ating church, manibig ko. Dumating ang malakas na bagyo, mga inibig. Yung mga structures ng kanila mga churches, mga inibig ko, lahat mismo yung pinakabubong inalis, mga inibig ko. Maging yung kanilang pader, minsan nadurog pa nga, pero yung ating parang pergola lang nung una, parang kubo lang na malaki, yun po ay hindi na iniringatan na ating pinakamahal na panahon. Pero ngayon, malaki na siyang may inibig ko. Yan po ay building na lang, hindi pa ganong natatapos, may inibig. Amen, praise God. Kaya yan po yung mga pagpapala na ating makakamtan.
Yung pag-iingat lagi ng ating Diyos sa buhay. Basta tayo po'y maglingkod ng bukatapatan, may inibig kong makakamtan natin lagi ang pag-iingat ng ating malapanon, yung kagalingan ng ating makaramdaman. Pag ikaw'y maglingkod ng bukatapatan, anumang hirap na hindi naranas ngayon, may inibig ko, susuklian niya ng malapanon. Ating brother Sister Jelly, SIV victim yata yun, may inibig ko. Pero hindi siya naghimagot. Sabi niya, humihingi lang siya ng pamasahe, pati pagkain, binibigyan sa ating bilabit ng San Pastor San Meta. Pero nagpatuloy siya, nagtapat siya, mga inibig ko. Anong ginawa ng malapanon? Ngayon, meron na siyang 3-floor building, mga inibig ko, commercial na sa ibaba, mga inibig ko, meron na sasakyan. Palakpakan natin ng sa buhay. Pero ba, so, praise the Lord. Subalit may babala ang ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya na handang sasalubong sa ating pinakamahal na panahon, sapagkat dumarating ang kagalitan ng Diyos at sino makakatayo, mga inibig ko. Alam po, sabi dito sa Revelation chapter 6 verse 17, kanila mo po. In the book of Revelation chapter 6 verse 17, for the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Gabi siya po. Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 17. Sapagkat dumarating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y tanong, mga inibig ko. Dumarating na mabilis ang kagalitan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at sino ang makakatayo sa kanyang harapan, mga inibig ko? Ano may kagalitan ng Diyos? Ito ngayon, yung mga nangyayari, yung mga kalamidad, yung mga napipitong gera, mga salot na ibinubuhos, yung mga taghirap, mga inibig ko, kung saan ay andyan na, laganap na, mga inibig ko. Ito'y galitan ng ating mahal na Panginoon. Subalit ito'y pinahintulot ng Diyos upang ang mga tao ay lumapit, mga inibig ko, at maglingkod at himingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon upang isang araw handa rin silang sasalubong sa ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo pinagpala sapagkat tayo binigyan ng totoong pastor, totoong propeta ng ating mahal na Panginoon na tayo tinuruan, pinangaralan, na tayo lalakad lagi na ayon sa kalooban ng Diyos. At pag tayo laging matuwid na lumalang sa ating mahal na Panginoon, handa tayong haharap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun po'y anytime now. Ngayon, ano ay pinagkagawa ng Diyos na dapat natin gawin upang tayo makahandang humarap sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Ano po, sabi po dito sa book of Ecclesiastes 12:13 and 14 and Acts 17:30, kanila mo po. The book of Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. The book of Acts of the Apostles, chapter 17, verse 30. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Gabi siya po. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Praise the Lord. So ito po ang pinagagawa ng ating mabait sa Diyos na buhay na dapat gawin ng lahat ng tao sa buong mundo, maging ng mga ilang Kristiyano na hindi pa binibigyan ng 7% ang kanilang puso sa ating dakilang sa buhay. Pinalipasan ng Diyos ang lahat ng kahangalan at pinag-uutos niya na ang lahat ng tao, maging ng ilang Kristiyano, andap-andap ang pananampalataya, na manumbalik at magpakumbaba, magsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon before it's too late. Magsisi, mga inibig ko. Magpakumbaba lang sa harapan ng mahal na Panginoon.
At ang sabi pa ng banal na kasulatan, ng lahat ng bagay ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagtalima, pagsunod sa lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang takot natin, mga ibig ko. Sunod natin ang kalooban ng Diyos sapagkat lahat ay ating narinig. Ito ang ating buong katungkulan. Sapagkat sabi dito, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulang pati ng bawat kubling bagay, maging ito yung mabuti o ito yung masama. Kaya habang tayo may lakas, may hininga, ang gawin po natin yung laging mabuti. Yung para sa ikalalago na malalagay sa mga panahon upang marami din pagpalaan natin mga kababayan na makalapit sa ating pinakamamahal na panahon. Ilapit natin yung ating mga kapitbahay, mga kaibigan. Huwag ka nang lumayo ng ibang lugar. Unahin mo muna yung kapitbahay mo, yung unsaved loved ones po natin, may inibig ko. Gawin po natin yan upang sila ay makakilala din, upang handa rin silang sasalubong sa ating pinakamamahal na panahon. Pero ba, Super Salom? At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, ang pangako ng Diyos, last verse, Titus chapter 2, verses 13 and 14, maganda naman ang wait, manurugdog, kanila mo po. The book of Titus chapter 2 verses 13 and 14. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Amen. God bless you po. Kay Tito, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 14. Nahintayin iyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis nila sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Purihin ang ating pinakamamahal. Palakpakan mo natin dakilan Diyos sa buhay. Erbaso Persalo! Napakagandang pangako ng Diyos. Tayo po'y magiging pag-aari ng ating pinakamamahal na panahon. Ibinigay niya ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang makapangyarihang dugo sa krus ng Kalbaryo, manibig ko, upang ikaw ako tayong lahat sa kanyang paghirap ay magmanat tayo ng buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na panahon. At meron tayong inaantay na pag-asa, manibig ko. Yung dakilang pagpapakita ng ating mahal na panahon, yan po'y anytime now. Rapture will take place any moment, mga inibig ko. Ang sabi natin, minamahal nila na pastor, wag mong isipin bukas ang rapture. Lagi natin isipin ngayon, araw na ito, upang tayo patuloy na lumalakad ng katiwid-tuwiran sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Handa tayong sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat ang kukuhanin ng mga Panginoon, mga inibig ko, ang sabi sa Ephesians chapter 5, 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Upang iglesia may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ngayon, kung abutan tayo ng mga napanoon, na meron ka pang inis, galit, puot, pagkapahabahagi, pagkakampi-kampi, nakagawa ka pa ng mga bagay na napagbibigyan mo po yung pitan ng iyong laman, manibig ko, nag-i-expect ka ng ikaw ay masasama sa rapture of the church, handa kang sasalubong sa ating mga napanoon, hindi po yan mangyayari, manibig ko. Kaya tayo ang nakakalam sa ating mga sarili. Kung meron pang isang mga bagay na naiwan sa atin, sa aking mga sinabi, manibig ko. Kaya tiyakin po natin na tayo po'y handang sasalubong sa ating mahal na panahon. Sapagkat magpapakita ang Diyos ay babalik anytime now, may inibig ko. Nandiyan ang mga sinyalis sa sinasabi ng Banal na Kasulatan. Rapture will take place any moment now, may inibig ko. Kaya matat na naman tayong lahat na walang dungis, walang kapintasan, mga inibig ko. At magsabing praise the Lord. Ang tanong, handa na po ba tayong sasalubong sa mahal na panahon? Anytime na babalik na ngayon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, may inibig ko. Awitin natin ng handa ka na ba? Habang ating inimbitahan, kung meron po tayong mga bisita na nakarating, may inibig ko. Mga inimbitahan ng ating mga kapwa manggagawa, kapatiran, and praise God. Habang inaawit natin ang papuring awit ito, gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah, praise the Lord.